Terminated na nga ba ang kautosan ng Diyos ayon sa Hebrews chapter 7 verse 12? Ito po ba ang dahilan kung bakit hindi na kailangang sundin ang 10 utos ng Diyos? Maaari nang kainin ang baboy at iba pang mga karumal-dumal, hindi na kailangang ipangilin ang Sabat kasi nga daw, inalis na ang kautosan ayon sa Hebrews chapter 7 verse 12. Kaya atin pong suriin ang talata. Ganito po ang naisulat dito. Tingnan natin. Ayon dito, sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangan palitan naman ang kautusan. Ngayon ang tanong, anong kautusan ba ang pinalitan dito? Ang 10 utos ba o ang kautusan ng pagkasaserdote? Dahil ayon dito sa talata, sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kailangan palitan naman ang kautusan. Malinaw na ang pinalitan dito ay ang kautusan ng pagkasaserdote. Dahil ang ipinalit dito na saserdote ay walang iba kundi ang isang saserdoting banal, walang kapintasan at ito ay ang Panginoong Hesus. Ngunit ano ang dahilan bakit kailangan palitan ang kautusan ng pagkasaserdote? Ayon dito sa verse 26, 27, sa makatuwid, si Hesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya ay banal, walang kasalanan ni kapintasan man, inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. So ang unang dahilan bakit pinalitan ang kautusan ng pagkasaserdote, dahil sa lumang tipan sila po ay naghahandog ng mga malilinis na hayop tulad ng tupa para sa ikakalinis ng kanilang mga kasalanan. Ngunit ang kautusan ng paghahandog ng mga hayop ay inalis na mula nang si Kristo na ang hinandog sa krus dahil sapat na ang kanyang dugo para sa ikakalinis ng mga kasalanan. Yun kasing paghahandog ng mga hayop sa lumang tipan ay umaanino lamang yan sa kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya nang may sakatuparan na ni Kristo ang kanyang kamatayan sa krus, ay inalis na din po ang paghahandog ng mga inosenteng hayop. Kaya mula nung naipako na si Kristo sa krus, wala nang nag-aalay ng mga hayop para sa ikakalinis ng ating mga kasalanan. Kapag nakasala tayo ngayon, ano ba ang ginagawa natin? Hindi na natin kailangan maghanap ng tupa o baka para ialay sa ating mga nagawang kasalanan. Napakamahal pa naman ngayon ng baka kahit nga kambing, mahal. At hindi po 1 kilo ang pinag-usapan dito, kundi buong baka talaga. At ito ay dapat mataba, maayos, walang kapintasan. So napakagastos po talaga. Kaya sobrang laki ng pasasalamat natin sa Panginoong Hesus nang inalay niya ang kanyang sarili sa krus dahil yung kanyang dugo na nabuhos sa krus ay ang naglinis sa ating mga kasalanan. Kaya hindi na natin kailangan gumastos ngayon para lang mapatawad ang mga kasalanan na gawa. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin si Hesus at sa kanya sumampalataya at sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay lilinisin ng kanyang dugo mula sa ating mga karumihan sa oras na ating ihayag ang mga kasalanan na gawa. Pangalawang dahilan, bakit inalis ang kautusan ng pagkasaserdote mula ng si Kristo na ang hinandog sa krus? Kasi ang mga saserdote ay nag-aalay din para sa kanyang mga sariling kasalanan. Sa madaling salita, nagkakasala din ang mga saserdote, kaya sila ay naghahandog para sa kanilang sariling kasalanan. At ito ay kautusan din para sa mga saserdote na kailangan nila maghandog ng hain para sa ikakalinis ng kanilang kasalanan. Ngunit ang kautusan ito ay hindi rin applicable para sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Dahil siya ay hindi nagkakasala, siya ay walang kapintasan. Kaya hindi rin siya sakla sa kautusan ng mga saserdote na kailangan maghandog para sa sariling kasalanan. Dahil si Kristo ay walang bahid ng karumihan, siya ay ipinanganak na banal. Pangatlo, ang saserdoteng si Kristo ay sakdal magpakailanman. Hindi ito katulad ng mga saserdote na nagkakasala din at may hangganan. Kaya sa lumang tipan kapag namatay ang isang saserdote, ito ay kailangan din palitan. Ngunit ang kautosang ito ay hindi rin applicable sa Panginoong Hesus. Dahil siya ay sakdal at walang hangganan. Siya ay dakilang Diyos ayon sa Titus 2 verse 13 at siya din ang verbo na kasama ng Ama bago palikhain ang sanlibutan ito dahil ang verbo ay Diyos. Kaya malaki po ang pinagkaiba ni Kristo sa mga saserdote sa lumang tipan. Kaya napawalang bisa na ang kautosang pagpapalit ng saserdote kapag ito ay namatay dahil si Kristo ay mananatili magpakailanman. Siya ang saserdoting sakdal magpakailanman. At panglima,
Ang mga saserdote ay naging tagapamagitan din sa Diyos at sa tao. Ngunit ito ay napawalang bisa na din ng si Kristo na ang ating mediator. Siya na ang ating tagapamagitan at walang sinumang makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo. So nakita po natin ang malaking pinagkaiba ni Kristo bilang dakilang saserdoting banal kaysa mga saserdote sa lumang tipan. Dahil ang mga sinaunang saserdote ay nagkakasala din, kaya nangangailangan sila ng mga malinis na hayop na maaring ialay para sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, wala silang kakayahan para linisin ang kasalanan sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap dahil sila ay likas ding makasalanan tulad natin. Ngunit ang Panginoong Hesus, maliban sa siya na ang ating mediator, ay siya din mismo ang inalay dahil siya ay walang kapintasan at ang kanyang dugo ay may kapangyarihang luminis sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang kanyang dugo ang nag-alis sa atin mula sa sumpa ng kasalanan tungo sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya itong Hebrews chapter 7 verse 12 ay hindi po ito nagtuturo na terminated na ang 10 utos. Hindi rin ito nagtuturo na terminated na ang sabas. Hindi rin ito nagtuturo na terminated na ang kautusan patungkol sa mga hayop na mariing ipinagbawal ng Diyos tulad ng baboy at iba pang mga karumal-dumal. Kundi ito ay tumutukoy sa kautusan ng pagiging saserdote na napawalang bisa ng si Jesus na ang naging saserdote. Dahil siya ay perfect, walang bahid ng kasalanan, siya ang dakilang saserdoting banal, siya ay walang hangganan at siya din ang saserdoting inalay para sa kasalanan ng mga tao. Kaya kung tingnan natin ang pinagkaiba ni Jesus sa mga saserdote, una, ang mga saserdote ay nagkakasala, ngunit si Jesus ay hindi nagkasala. Pangalawa, ang mga saserdote ay naghain ng handog para sa mga kasalanan ng bayan. Ngunit si Jesus ay ang mismong hinandog para sa mga kasalanan. Pangatlo, ang mga saserdote ay may hangganan at kailangan palitan ito kapag sila ay namatay na. Ngunit si Jesus ay walang hangganan at siya'y manatili magpakailanman. Pang-apat, ang mga saserdote ay naging tagapamagitan din. Ngunit si Jesus na ang ating tagapamagitan ngayon at maging sa mga sumunod pang henerasyon o hanggang sa muli niyang pagdating. Ito ang dahilan kung bakit ang kautusan ng pagiging saserdote ay inalis na dahil ang pinalit dito ay ang saserdote, ang nag-iisang dakilang saserdoting banal, walang hangganan, ang ating Panginoong Hesus. Kaya hindi po totoo na wala na ang 10 utos ng Diyos. Ang sabi nga ni Kristo, kung ako ay iyong iniibig, tuparin mo ang aking mga utos. So, paano mo mapatunayang mahal mo ang Diyos? Ito ay kapag sinunod mo ang kanyang mga utos. Kasi mahirap naman sigurong sasabihin nating mahal natin si Kristo, pero ang ating mga ginagawa ay taliwas sa kanyang kalooban. Kaya tol, kung talagang mahal mo ang Diyos, patunayan mo, sundin mo ang kanyang mga utos.